Sinagot din niya. Nakiusap ka rin pala para makakuha ka ng boto sa Davao City. So, nanikluhod ka rin sa mga Duterte. Tapos, sinusukli mo, ginaganti mo ngayon, ay ganyan. So, wala kang pinagkaiba sa isang Bongbong Marcos. At nung nakiusap siya, Marlon, she had the audacity to make a follow-up na ano ang status ng request ko to support, to get a support for votes for me. Yun yung yung audacity na, yung lakas ba ng APOG na nagtanong ka. And then when she won, she was the very first, as per VP Sara, to attack on former President Duterte. President Duterte. Hindi man lang nagbigay ng honeymoon period no? What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Miss Pap. Unti-unti na ngang nagigising mga kababayan ang mga taga-suporta ng Duterte, lalo na't noong nagsalita nga itong si VP Sara at binira itong si Senator Risa Hontiveros na kung saan winika niya na tila'y walang utang na loob ito na matapos tulungan itong si Senator Risa, pagkapanalo ay agad tinarget itong si Tatay Digong na pinupolitika ang kanyang pangalan. Napakakapal naman na marami sa mga taong bayan ang nagwiwika na tama lang daw iyon ng matauhan itong si Senator Risa sa kanyang pinanggagawa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung akala ng mga nauupo ngayon na mga bangag kontrolado lahat ang mga Senado, Kongreso at mga media na pakiwari sila na talaga ang mamumuno ng matagal sa Malacanang, nagkakamali sila doon mga kababayan. Hanggat nandyan ang mga Duterte na lumalaban sa mapangahas na kagustuhan ng mga kalabang kampo, mananalo pa rin ang sambayan ng Pilipino. Tandaan natin mga kababayan na ang mga Duterte lamang ang tunay na may malasakit at hindi ang mga nauupo ngayon. Dahil saan ka makakakita ng administrasyon na kaysa pabawas ang mga kriminalidad, korupsyon, pinagbabawal na gamot, smuggling, lalo pang ang lumala, Naku naman po. Kung kaya naman ang panawagan nila Sir Marlon at Miss Pam, magkaisa tayo mga kababayan na huwag patitinag sa mga gawain ng mga buwayang nauupo ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kayo na wala namang masama kung ipaalam nyo sa media, ipaalam nyo sa publiko na may ginawa kayong rape. Pero ang nakakapagtaka, nakakapagduda, bakit pinipilit nyo ngayong itago? Tapos yung mga serye ng rape sa Pogo at sa Bamban, gano'n na lang. Kung maglabas kayo, wagas. Dahil tapos tuturo nyo kay Tatay Digong sa mga Duterte. Dahil bayad ang media. And then speaking of pagtuturo lagi sa mga Duterte, Marlon, na pilit nilang tinutumba at pilit nilang ginigista na kasalang ang isang VP Sara sa kanyang budget hearing sa Marlon, para sa OVP, Office of the Vice President. At mainit ang mga pangyayari between her, Vice President Sara, and Senator Risa Hontiveros. Yes. And bago yan, palakpakan natin ang Vice President Sara. Nakulipad, Sara Lipad. Ang galing ng agila. Sinabi ko nga sa'yo, Marlon, kanina, si VP Sara nag-ala super inday. Super inday. Hindi nagpagkabog. Pero actually, nung una, I was kinda worried for her because knowing VP Sara, hindi talaga siya yung taong pag hinarap mo sa camera, matatanggal kaagad yung kaba niya. Usually, pag nakita mo yan na pag ina-ambush ng media for some questions, lagi rin siya laging laging nakamagalang baw, very humble. Very humble sa yung humility ng tao. Yes, na nandun yung ma-appreciate mo. She was trying hard, really trying hard to be nice to this Senator Risa Hontiveros. Pero, kahit hindi ka nice yung isang Senator Risa Hontiveros, yung demeanor ng isang VP Sara, talagang nga. Yes, she was really trying, and she was not trying hard, but really trying to be respectful. Not only for Risa, Senator Risa, but for the office of the whole Senate, Marlon. Yes, tama. Diba? And thank you rin sa pag-handle ng committee chair, si Senator Grace po, na talaga namang
kahit papaano naging parehas. Nandun ang authority ng isang Senator Grace po. But then, of course, there is also the respect that they were talking to the Vice President of the country, Dapat, gano'n naman talaga. who has 30 million votes nung 32 million. 32 million 32 million votes nung election 2022. At yung 32 million na yun, mas malaki hindi hama sa 31 million na nakuha ni BBM na ginamit nila, di pa tayo pa, kailang basa, no? Na ginamit nila nabudol. Ginamit lang nila nung nakaraang eleksyon para lang manalo ang isang Bongbong Marcos. Yeah. Anyway, sa interview na yun lang. Sandali nga. Para din material girl dito. Balik tayo, Marlon. Where were we? Yeah. Nandun tayo sa no? Yung pag-handle ng committee hearing ni Senator Grace. Senator Grace po, she handled it well. But the thing is, she only came in, Marlon, when Senator Risa Ontiveros got to her last two questions already. Oh. Sana at least yung first of the heated banter, dapat they already came in. She came in to say na mag-focus tayo sa budget hearing. Kasi that would have stopped the banter between the two alpha female na Vice President VP Sara and Ontiveros. Alpha ba si Risa? Well, that's basically the point. But you also have to give it to her that she gets her messages across ng mahinahon. Sarcastic, nakakainis, annoying, and things. But she gets it. She gets to ask her Pero alam question. mo, naging catch sa akin doon sa hearing na yun. Itong Risa Ontiveros, palibasa, 2 beses natalo sa pagkasenadora. Siya rin ang sumagot, Kandidato, Marlon, nung Siya rin ang sumagot. Hindi niya dinita. Oo, kasi sinagot din niya. Nakiusap ka rin pala para makakuha ka ng boto sa Davao City. So, nanikluhod ka rin sa mga Duterte. Tapos, sinusukli mo, ginaganti mo ngayon, ay ganyan. So, wala kang pinagkaiba sa isang Bongbong Marcos. At nung nakiusap siya, Marlon, she had the audacity Oo. to make a follow-up na ano ang status ng request ko to get a support for votes for me. Yun yung yung audacity na, yung lakas ba ng apog na nagtanong ka. And then when she won, she was the very first, as per VP Sara, to attack on former President Duterte. Mismo, President yun. Duterte. Hindi man lang nagbigay ng honeymoon period no? O pakagad. Tapos, alam mo kasi nungalingan. Mas mainam nga maaga pa lang nasampulan itong si Senator Risa para alam niya ilugar sarili niya. At ewan ba bakit galit na galit ito sa mga Duterte. Grabe ang sama ng loob akala mo naman pinagkaitan. Siya na nga yung pinagbigyan. Kanina ni Risa Ontiveros Sabi niya, budget hearing ko ito. Hindi lahat about you. Sinabihan niya si VP Sara na hindi raw lahat about Don't you. make this about you. Ano ba yung pinaggagawa mo? Ano ba yung performance mo sa Senado, Senadora Risa Ontiveros? Hindi ba ang performance mo kapag katungkol sa ikasisira ng pamilya Duterte, masigasig ka? Ano pinaggagawa mo sa Pogo? Ano direksyon ng Pogo? Ginamit nyo ang issue ni Mayor Alice Goo para mapagtakpan unang-una ang issue ng Tidaya Leaks. Pangalawa, dinidiinan nyo pa rin ngayon dahil ang tingin nyo, ang pinansyel ng Pogo sa PORAC ay tumutulong sa pamilya Duterte. At ang pangatlo, pinupush nyo pa rin yan dahil may lumabas na isang katibinan at may coke video na ginagawa nyo, nagpapagamit ka Tora Risa Ontiveros. At hindi ito totoo na ang tinatarget mo, hindi ang pamilya Duterte. Kasi kung talagang lahat tinatarget mo at para sa good governance ka, dapat sumulat sa'yo yung nanay dun sa involved ng mga bata dun sa extraction, dapat in-accommodate mo. Which she did not. Wala, di ba? Oo, in-ignore niya yun. And ngayon, dahil kay Kati Binag, binabaliwala mo. Tapos hanggang sa issue kay Pastor Tibuloy, nakikisaw-saw ka. Okay, dahil kasisira ng pamilya Duterte. So it's all about Duterte family ang tinutumbok mo, Risa Ontiveros. Kaya magtigil ka na pagsisinungaling na it's not about Sara Duterte. Oo. Ano ba ang pinagputok ng butche ni Risa Ontiveros? Yun yung sinabihan siya ni VP Sara na ikinatatakot mo kasi yung pangatlong pagkatalo mo. No? Simpleng-simple mga Yung banat. pangatlong yun is this
Parang na-trigger doon, no, mga kababayan. Tama nga naman, Miss Pam. Doon na nga rin sinabi na hindi daw maintindihan itong behavior ni VP Sara. Totoo naman eh. Sa tingin mo ba, Senator Risa, mananalo ka kung di ka tinulungan ng mga Duterte? Ligurado, ligwak ka. Pasalamat ka na lang, nakiusap pa nga, nagpakumbaba pa nga itong si VP Sara sa isang congressman para makapagkumpanya ka ng maayos sa lalawigan ng Davao. Midterm election. Hindi, yun. Kaya siya lumapit. Anong time na yon? Oo, nung time na yun. So yung, ito ba si Risa, tatakbo? Alam ko. Sa midterm? Because alam ko, baka mali ako pakitama ko. Because also it's a question, no? Siya po ba ay re-electionist? That's my question. Kasi as early as now, she already has these paid ads with Jokno, Bam Aquino, herself, and one more. Si Bam Kiko. oo. Di ba? Sila yung mga checky boom. Alam mo, Pam, remember nung nakaraang campaign, ang pinaka... Uy, KGBB, sorry ha. Siya yung nagtahanap sa atin sa Kadayawan. Ikaw ba naghahanap sa Kadayawan na hinihintay kami doon sa indak-indak para magpa-picture? sayang. Oo. Yung ba yung... Kasi may backpack eh. Hindi kami pinapasok ni Kuya Pulis. No. Yun yung morning. Yun yung morning na alas 6. Yung sobrang aga. Okay. So, hindi po kami talaga nakapunta. Pasensya na. Sorry, Yung nakatita. before nung vlog natin, nila Ma'am Joey, No, Kuya AB, and Princess Maui. Nakauwi na kayo Hello, sila. mamaya sila 9. Uy, ingat kayo. Ingat po sa pagbalik. Si kay Kuya Ibi sa Cebu kay and the Kuya. others pabalik ng Manila. And see you soon. Yes, Joey is also staying pa. Guys, Miss Joey is also staying in Davao until August 30. Wow. Meron siyang mga librong dala na Kingmaker. If you need Kingmaker books na nasa Davao kayo, please hook up with Miss Joey. Message lang po niya sa FB niya. Ingat dyan, Ma'am Joey and Boss Dari. So guys, sige nga, balikan nyo kami. Re-electionist si Re-electionist di ba? Sabi ni Maria Lisa Edulsa. Hindi re-electionist si Risa. Di ba? Oh my God, hindi? Okay. Or maybe she will only help Shell, Bam, and Kiko to run. That's why she was part of the Yeah, basta si Risa, sino may sabi na female version siya ni Senator Antonio Trillanes. Kasi kahol ng kahol. Yeah, okay. Okay, we go back dun sa sa premise nung budget hearing ang discussion, Marlon. Sige. Ano ba ang pinagbabaran na tanong ni Risa Ontiveros? Ito yung line item na 10 million lang naman, Marlon. And it's for a production of publication ng book na isang kaibigan na sinulat ng isang VP Sara. And then when she was asked, si Ontiveros, tinanong niya si VP Sara tungkol sa anong libro, I think VP Sara already had too much of her kaangasan na she had to rebut and say na kasi ang wino-worry ninyo dito sa libro na to, sinulat ko at nandun ang pangalan ko, at kung ibibigay sa mga bata yan, ang mga batang ito ay may mga magulang na botante at ang iniisip ay yung pangangampanya niya. That's where she emphasized na maraming beses na ang mga bagay na dapat hindi pinupolitika ay pinupolitika. Correct. And 10 million lang to, Pam. 10 million lang What to, Marlon. is 10 million sa 1 billion peso a day doon naman sa flood control project? So, nasan ka, Senator Risa Ontiveros, nung magpatawag ng Senate hearing ang isang Senator Bong Revilla para mula sa Committee on Public Works para pag-usapan yung bakit nalubog sa bahang Metro Manila at Central Luzon. Yun, hindi million yun, Marlon. Hindi, 1 billion a day to. 1 billion a day. Ano ang 10 million sa billion na pinag-uusapan na yan? Gating nga. Baryang-barya, sentavo kung tutuusin, Marlon. Gating nga, Pam. Kaya yun sinasabi mo, it's not all about you. Magtigil ka, Risa Ontiveros. Magtigil ka. Yun lang yun, Pam. And then also, the surprising thing here is, so pag may ganung sagot si VP Sara, binabalikan ng isang Risa Ontiveros ng sarcasm na parang, hindi ko naman tinanong yon, sagutin mo na lang kung ano yung tanong ko. That was so showing disrespect to the Vice President na, sige, sabihin natin magkaiba ang mga agencies ninyo. Yeah. Ang tawag dyan, mga branches ninyo. Na iba ang executive, iba ang... Hindi, okay yan, Pam. Tama yun. Tama yun. Ginagawa mo, dapat yun bilang senador, at para magkaroon ng check and balances, Yeah. na siyang prinsipyo sa demokrasya, di ba? Pero dapat maging objective ka, hindi yung selective. Bakit selective? Wala kang ibang pinag-iinitan, kundi ang isang VP Sara at ang apelidong Duterte. No, Yun lang yun. yes, Marlon, but what I was trying to point out here is,
there is always a way and a proper way to call out someone kahit kahit sa ibang branch yan galing. Correct. Pero yung sarcasm kasi ni Risa Ontiveros was just too much to bear, na VP Sara had to like woman up, not just for her but for her agency, which is the whole of OVP. Tama. Sinabihan ng isang Risa Ontiveros ang VP Sara na, I do not like this kind of attitude. Diba? Nabi mo sarcasm. Pakinggan mo lang ang boses ni Risa Ontiveros. Kahit walang laman siya, sarcasm na. Lalo pag tinitigan mo mukha niya, isa lang malaking sarcasm. Yeah, actually, her face without her mouth opening is sarcastic enough na you will get annoyed. Sobrang ano. Basta butataka, Risa. The frustrating thing also here, Marlon, is nakulangan ako dun sa mga tao ng defense sa kanya, coming from Amy Marcos, Senator Bato. Well, I was also happy that Senator Tol Tolentino was there, and even if he already resigned sa PDP, was there to support VP Sara Duterte. Nandun ba, Nandun bang Senator Win Gatchalian? I Hindi mo napansin. don't know. Oo, wag natin kalimutan. Ay, thank you, Arnel Magno. Salamat, Thank you Sir sa pakulay. Arnel. Huwag natin kalimutan, ha? Nung bago mag-presidential election, nung hindi pa nagdedeklara ang VP Sara na magiging running mate siya ni BBM, at umuugong pa noon, natatakbo siya bilang presidente, isa sa nanliligaw para maging running mate ni VP Sara ay isang Senator Win Gatchalian. Kasi kaibigan daw niya si VP Sara. So, nasan siya kanina? Ayun, right? Guys, nandun ba si Senator Gatchalian? Oh, Unica, thank you sa pakulay. In the house is Mrs. Dolores Arceo. Oh, tita po, hello po. Dumating po si Sen Gatchalian. So dumating, meaning to Dumating. say, May kalagitnaan na. Ano ba? Sure, we Nakitaan ba supported the budget. Okay, edi mabuti. Yun yung ano lang naman eh. Kasi sisingilin natin siya di ba? Pero ano, Marlon, if we try to be objective about it, I think yung banter between Risa Ontiveros and the Vice President, something na kailangan nung dalawa. Diba? Yeah. Na parang kinailangan itong mangyari for people to finally see na VP Sara is not taking anything anymore from these people attacking her, when in fact, she's the one actually performing and one of the Mismo? top performing Mismo. officials of this country. Maybe the top most performer Mismo pa. ng bansang ito, no, and Marlon? patunay dyan, mataas yung ratings ni VP Sara. Dali ha. Check natin ha. Yes, Gatchalian Pinaka-recent. was there, sabi ni Elizabeth, habang may hinahanap si Marlon. Ito Oh, ang Ma'am Edna, ratings niya, maraming no? salamat. Pinaka-latest na trust ratings ng Pulse Asia, 71% si VP Sara. Wow! Tapos ang isang Senator Chis Escudero, bagong-bago, 69%. Ang BBM, 52% sa layo sa 71%. Tapos ang Speaker Martin Romualdez, 35 po to. Around 30-ish. 30%, di ba? So patunay ito na nagpe-perform at na-appreciate ng taong bayan yung performance ng isang VP Sara. Ang masaklap pa, siniro nyo na nga ang budget ni VP Sara patungkol dun sa intelligence fund para wala nang pag-usapan, para magsitigil na kayo dahil gigil kayo sa 125 million intelligence fund. Samantalang ulitin ko, hindi nyo pinanggigigilan yung 1 billion pesos a day para sa project ng flood control. Siniro nyo na, pero ang laki pala ng intelligence fund ng Office of the President. 4.5 billion. Sino yung sumunod? Department of National Defense, Ang tanong dyan, saan ginagamit ni Bongbong Marcos ang bilyo-bilyong pera? Grabe naman yan. 1.8 billion. Sino sumunod? NICA, National Intelligence Coordinating Agency, 991.2 million. Last two agencies, Diba? Marlon. Ito, yung DILG, na humihingi pa na tumanggap. Nasa opla siya pang kanina ni Atty. Toriol, dahil doon sa 10 million reward. That's a separate ibang discussion. separate And issue, then, diba? Ang alam nyo ba ang intelligence fund ng DILG na natakasan ng sige, Anyway, dalawa connect natin to. Si DILG. 906.6 million. And DOJ 579.4 million. Ano itong mga to? Anong Intelligence funds yan? fund to, Okay, intelligence question, fund. Marlon. Sige, the rest we don't ano. Wait, let's not Sige. let's not tackle the rest, no? Okay. Kasi itong top 5 na yan, Marlon, Oo. should have sold
solved, should have solved the case of a missing, in hiding former Bamban Mayor Alice Guo. At ang intelligence funds nila ay in billions, Marlon, ha? Yes. Or close to billions. Intelligence fund. Oo. So, saan napunta yung mga perang yan? Or saan napupunta ang mga halagang yan sa mga susunod na budget hearing? Kung ang isang Alice Guo na supposedly nasa Pilipinas pa lang, eh dapat nahanap na nila. Correct. Saan ginamit? Eh di, nabulsa. Ang problema kasi, Pam, pagka